Ama namin Diyos na makapangyarihan, minsan pa nagpapasalamat kami, Ama, sa pagkakataon na kami po ay muli ninyong tinawag sa lugar na ito upang po ay aming sama-samang papilihan. Minsan pa, Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami po ay makakapakinig ng iyong mga salita. Kaya niyo na ang bawat butil na mahansik sa aming mga puso ay tumimo sa amin at mamunga ng masagana sa aming mga buhay. Minsan pa, Ama, ano man po ang aming mga kalalagayan sa gabi ito, hayaan niyo na ang salita mo, Panginoon, ang siyang pumilos sa amin. Ang anumang panglulupay-pay at panghihina namin ay mapalitan ng kalakasan na mula sa iyo. Ano man ang mga karamdaman lumalagalang sa paligid, Panginoon, kami po ay inyong proteksyonan. Dalangin namin po, Diyos, na sa aming pong pakikinig ay hindi po kami makanti o mapakialaman ng kaaway. Minsan pa ang Espiritong Banal lamang po ang siyang malaya namin inaaniyahan na kumilos at maranasan namin sa gabi ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong palakpakan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaaniyahan na ito po ay buksan. Brother James, pwede bang patimpla ng konti, yung medyo may equalizer. Medyo Luke, let's take a reading to the book of Exodus, chapter 17, verse 8 to 16. Ito po ang magiging first reading po sa darating po na pagbasa sa linggo mga kapatid. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangunan ko naman ang tungkol na ibigay sa akin ng Diyos at ako naman ay tatayo sa ibabaw ng lupa. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa Puerto. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinupuro si Moises habang hawak nilang mataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito, nalupit ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo makalimutan. At sabihin mo naman kay Joshua na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo nga si Moises ng isang altar at tinawag niya ito, si Yahweh ang aking watawag. At sinabi niya sa mga tao, hawakan niyo ang watawag ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya po ng ating Panginoon. Magandang gabi po ulit, mga kapatid. Magandang gabi naman sa iyo, Father Mark. Salamat po sa isang sumagot. Yan. Alam niyo, ako po ay nagagalak dahil medyo matagal-tagal din bago ako nakabalik dito sa inyong lugar. Now, ibabahagi ko po sa inyo yung magiging pagbasa po sa darating na linggo. May kinalaman po kasi ito sa gospel tungkol po sa prayer, mga kapatid. Kasi ang gospel ngayon ay tungkol po sa persistent faith or yung matyagang pananalangin, pananampalataya ng isang babaeng bubong. Yun ang gospel sa darating na linggo, na kung saan dahil sa kanyang pagtityaga, ang sabi ng judge na yung masamang judge siya, kahit hindi ako mabuting buo, ibibigay ko yung justice sa kanya dahil
baka ako ay mainis pa sa kanya dahil kahit saan ako pumunta ay nandoon siya. Kaya ang sabi ng Panginoon dun sa talinghagang iyon, kung ang isang masamang hukom ay nagbigay ng hustisya dahil sa pangungulit ng byuda na yun, mga kapatid, how much more naman tayo na mayroong mabuting Diyos o Ama na nasa langit, na ikagagalak niya pa nga kapag tayo ay humihingi o lumalapit sa Kanya. Pero ang pinaka-conclusion ng Lord, ngunit sa mga huling araw, ay may aabutan pa rin ba ako tapat na nananampalataya. So doon po pumapasok, mga kapatid, yung pagtsatsaga natin. Na alam naman po natin, the moment na tayo po ay nag-decide na maging tagasunod po ni Kristo, mga kapatid, we become one of His soldier in the heavenly army, mga kapatid. Kasi po, ang kaaway, kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon o tayo po ay nagdesisyon na maglingkod na, hindi po yan magsisiting pretty. Yan po ay gagawa agad ng paraan upang tayo ay atakihin. Kagaya na lamang po dito sa ating pong binasa sa Exodus chapter 17. Wala pong plano, wala pong balak ang mga Israelites na makipagdigma o makipag-away kung kanino man. Pero bigla na lamang po silang sinalakay, mga kapatid. Kasi ang pinoproblema nila ng mga panahon ito ay saan sila kukuha ng maiinom. Sa kabila po ng kanila pong pinagdadaanan na sila po ay pagod. Kasi naglalakbay sila eh. Sila ay pagod, sila ay discouraged, devastated, mga kapatid. Bigla namang dumating ang mga Amalekites para sila po ay atakihin, mga kapatid. Hindi po yan random attack. Yan po ay spiritual attack. Kasi sila po ay nag-a-advance na patungo po doon sa promised land. Ang kaaway kasi, mga kapatid, ayaw niya na mayroong progress na nangyayari sa buhay namin. Kaya hanggat maaari, gumagawa siya ng paraan para tayo po ay papanghinaan ng kalooban. Now, sino po ba ang mga Amalekites na ito para magkaroon tayo ng pagkakaunawa? Yan po ay mga descendants ni Esau. Si Esau po ay kakambal ni Jacob. Alam naman po natin ang kwento niyan. Umuwi, na gutom si Esau at naamoy niya yung nilulutong sitaw, itong si Jacob. Sabi niya, bigyan mo nga ako ng nilulutong mo yan, gutom na ako. Pero sabi ni Jacob, ibigay mo muna sa akin yung karapatan doon sa blessing na igagawad ng ating ama. Kasi si Esau ay favorite po ni Isaac. Tapos sabi naman po ni Esau, aanin ko naman yung blessing na yun, yung karapatan na yun sa pagiging panganay. Kasi si Esau yung unang, kahit kambal sila, siya yung unang lumabas, mga kapatid. So parang siya yung panganay. Pero sabi ni Esau, aanin ko naman yung blessing o yung karapatan na yun kung mamamatay naman ako sa gutom. Kaya, sa madaling sabi, ipinagpalit niya yung kanyang karapatan, yung blessing, mga kapatid, ng pagiging elder sa isang mangkok ng gulay, ng sitaw. Kaya, actually, technically, hindi naman talaga siya dinaya ni Jacob kasi meron silang usapan eh. Pero ang nangyari, nung nalaman niya na naigawad na nga ni Isaac yung blessing, kasi si Isaac nung time na yun ay bulag na eh. Nilansin nila na nung magnanay si Rebecca at si Jacob, binihisan siya ng balat ng hayop para mag-amoy Esau siya. Kasi si Esau laging nangangahoy, laging nanguhuli ng mga mababangis na hayop. So kahit mayroong duda si Isaac na boses ako, pero amoy Esau, ginawad niya pa rin yung blessing. Nung nalaman yun ni Esau, yun na yung naging simula para i-threaten niya at patayin ang kanyang kakambal. So, makikita po natin na sa lahi po ni Esau
Mas pinili niya yung flesh kaysa sa spiritual thing. Kasi isipin mo, nagawa niyang ipagpalit yung blessing dahil lang sa pagkain. Kaya, kung yung descendants ni Esau yung si Esau ay gusto niyang patayin si Jacob, yung naging descendants niya, ganun din yung nangyari. Inuusig din nila at gusto nilang patayin ang mga lahi ni Jacob. Ang lahi kasi ni Jacob, nagkaroon siya ng 12 anak na lalaki. Yan yung tinatawag na 12 tribes of Israel, na yan na yung dumami sa land of Egypt, mga kapatid. So, kay Esau, pababa, yan ay mga naging grandson niya. Mga kaapu-apuhan niya na yan, mga kapatid. So, mga magkakamag-anak din yan. So, hindi natin alam kung ano ang reason kung bakit gusto nilang salakayin ang mga Israelites. Now, ang pangalan po nitong si Esau, literally, ang ibig sabihin po sa Greek ay godless or profane person. Outside the temple, walang kinikilala kong Diyos. So makikita po natin dito na yung labanan ay nangyari po sa Rephidim. Ang Rephidim po, ang ibig sabihin niyan ay resting place, lugar ng kapahingahan. Pero kahit yun ay lugar ng kapahingahan, mga kapatid, may possibility na pwedeng magkaroon ng spiritual attack or enemy's attack kahit pa nga sa lugar ng kapahingahan. Kahit dito sa gawain, mga kapatid. Kasi ang gawain talaga, dapat dyan ka napapahinga. Yung kanyari, may problema ka sa bahay, pag umaten ka, dito nakakapagpahinga ang iyong isip, napapayapa ang iyong kalooban. Pero, sa kabila ng katahimikan, pwedeng mag-arise ang warfare o ang labanan, mga kapatid. Minsan, sa pakikinig mo, bigla kang nakakatulog. Diba yun ang sinasabi ni Jesus na sa kanyang talinghaga, may mga naghahasik ng dingding. Ngunit dumarating ang ibon at yun ay tinutuka. Yun ay mga salita ng Diyos, mga pangaral na sa halip na iyong mapapakinggan ay naaagaw na kaaway. Kaya nga po, di ba mayroong isang kwento na sabi ni Satan kay Jesus, nakikita mo ba yung mga tambay na yan, mga lasingger na yan sa labas, mga chismosa na yan, akin lahat yan. Pero sabi naman ni Jesus, nakikita mo ba yun? Yung nasa kapilya na yun, yung 7 tao na yun, pangwalo yung preacher, akin lahat yun. Pero sabi naman ni Satan, huwag kang papakasiguro, kasi yung tulog, akin yun. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit nasa Rephidim tayo or place of rest, spiritual battle can arise, mga kapatid. So, ano po yung makikita natin dito? That the enemy attacks when you least expect it. Sabi po dito sa verse 8, ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. So, Israel was not looking for a trouble or a fight, mga kapatid. Walang anumang record na simula nang nilabas sila ng Diyos sa Egypt ay nakipag-away sila. Wala, mga kapatid. Hindi sila naggawa ng anumang hindi sila nag-provoke, hindi sila naghamon, sila yung sinasalakay, mga kapatid. So, ganoon din po, every time na na-identify tayo o identified tayo na tayo ay kay Jesus, mga kapatid, bigla-bigla na nagkakaroon tayo ng mga kaaway. Amen? Diba? Minsan, dati, ka-close mo naman yung kapitbahay. Simula nung nag-decide ka na maging active sa paglilingkod, biglang di ka na pinapansin. Biglang nagkakaroon ka ng mga kaaway na hindi mo ina-expect. Dati, pag nagkukwento siya sa'yo ng mga chismis, ng mga kasiraan, tuwa ka, nagdudugtong ka. Ngayon kasi hindi ka na dumudugtong eh. Pag nagkukwento siya, tahimik ka na lang, hindi ka na umiimik. Sabi tuloy ng chismosa, pangit mo naman kabati. Pag di ka umiimik, wala ka man lang kinukwento, siguro kakampi ka nun. Kaya biglang nagkakaroon ka ng kaaway, mga kapatid.
So ganun po, every time na tayo po ay identified with Jesus, may mga tao na dating kasundo natin na ngayon ay nag-iiba ang tingin sa atin. Diba? Even in our own family, nung hindi ka pa naglilingkod, hindi ka naman kinakalaban ng asawa mo. Pero nung nag-decide kang maglingkod, kontrapelo na siya palagi. Kasi nga po, merong mga demonic influence na nangyayari. So the enemy strikes when we are physically and emotionally weak. Kasi kagaya nito, ang problema nila yung paghahanap ng tubig na maiinom. Wala sa isip nila na makipaglaban kung kanino man. So always guard your heart in season of weakness, mga kapatid. Kasi po ang kalaban ay gumagamit ng perfect timing para umatake. Tandaan niyo po, ang kaaway, hindi po yan aatake sa atin na tayo ay high na high sa presence ni Lord. Yung parang blessed na blessed ka. Hindi yan aatake sa'yo. Aatake yan kapag dumakaan ka na sa mga panghihina, pagsubok, may mga nararanasan kang mga problema sa pamilya, sa kalusugan, doon siya ngayon biglang sasalakay. Parang si David, sabi ni David, nung nagrebelde si Absalom, yung anak niya, nagrebelde si Absalom kung kailan mahina na siya. May nararamdaman na siya sa kanyang katawan. Tapos yung mga general niya, kumumpi pa kay Absalom. Lahat yun nangyari kung kailan tumatanda na si David. So ganun po ang pag-atake ng kaaway. So we must not underestimate small moments of weariness, mga kapatid. Kaya sabi ni Peter, maging mapagbantay. Because the devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. Ang demonyo po ay kagaya ng isang liyong umaatungan na naghahanap ng masisila. Ito, naikwento ko na ito sa inyo dati. Ang leon kasi, ang katangian niyan, tamad. Tamad yan, mga kapatid. Pag yan ay umaatake, hindi niya hakabulin yung mabilis tumakbo. Kunyari, mabilis tumalon yung pusa na yun. Hindi niya tatargetin yun kasi mapapagod lang siya eh. Ang tatargetin niya, yung mga mahihina, yung mga batang pusa, yung mga may karamdaman, kasi yun yung mabilis habulin, hindi makakapalag, hindi makakalaban. Kaya, sa panahon ng ating panghihina, mga kapatid, kailangan tayong maging mapagbantay lalo sa ating mga sarili. Kasi vulnerable tayo na magtampo sa Diyos. Vulnerable tayo na mabilis bumigay. Amen? Mabilis give up. Now, ano po yung naging strategy? Ang sabi dito sa Deuteronomy 25:17, huwag niyong kakalimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo ay naglalakbay pa mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos. Yun nga, prophetic person, walang takot. Sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan niyo sa ulihan. So, the Amalekites attack Israel from behind. Sa likuran sila umatake. Kasi nung naglalakbay yung mga Israelites, ang pinapauna talaga dyan, may mga nagbabantay, may mga watchmen, tapos nasa gitna yung mga bata, kababaihan, at mga matatanda. Tapos sa likuran, may mga Israelites pa rin na malalakas. Pero minsan kasi sa paglalakbay, dahil nga mga bata, kababaihan at matatanda, minsan sila yung naiiwan sa likuran. At yun yung sinamantala ng kaaway at marami sa kanila po ang napatay, mga kapatid. So Satan and his demonic army knows what is our weakest point, mga kapatid. Inaasunto niya kung saan parte tayo mahina. Kunyari, mahina ka pagdating sa pera, doon ka niya papadalahan ng temptation. Mahina ka pagdating sa flesh, doon ka niya papadalahan ng temptation. Amen? Amen. Kaya, minsan, kaya mahina ka pagdating sa character o kaya mahina ka pagdating sa ego,
doon ka ngayon itetempt. Kaya alam niyo ho, mga kapatid, babantayan natin yung sarili natin. We must always watch and pray. Kasi sabi ng Lord, the spirit is ready, but the flesh is weak. Ang spirit natin nakahanda palagi. Pero ang problema, yung ating laman ay mahina. Amen? Amen. So, the enemy attacks every time na nakaka-experience tayo, mga kapatid, na yun nga, spiritual dehydration. Kasi uhaw sila nung panahon na ito. Pagod sila, mga kapatid. At sila ay nagtatalo-talo. Ang sabi nga dito sa verse 7, ang lugar na yun ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil doon ay nagtalo-talo ang mga Israelita kung pinapatnubayan pa ba sila ni Yahweh o hindi na. So meron silang confusion sa kanilang paglalakbay na bakit nangyayari sa atin to. Ilabas tayo dito tapos mamamatay pala tayo sa gutom, sa uhaw. At doon po umatake ang kaaway sa ganung panahon ng paglilingkod natin. Hindi sa panahon na masaya tayo, hindi sa panahon na blessed tayo. Hindi sa panahon na kung minsan nagigipit tayo sa pinansyal, may problema tayo sa asawa at mga anak natin, may problema tayo sa mga kasamahan nating manggagawa. Doon tayo inaatake pa lalo, mga kapatid. So meron pong dalawang naging labanan dito or naging lugar ng labanan. So the battle is fought both in valley and on the hill. Kasi ang sabi dito sa verse 9, sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan at pangunahan mo. Aakyat naman ako, dala ang aking tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at doon ako tatayo sa ibabaw ng burol. Siguro sabi ni Joshua, pambihira, ako haharap sa mga kalaban tapos ikaw aakyat ka doon sa mataas, ang dala mo tungkod. Pero alam niyo ho, meron kasi sinisimbolo yung gagawin na yun ni Moises, mga kapatid. So meron po ditong dalawang dimensyon ng labanan or ng warfare. Una, yung physical fight or yung visible na labanan. Yun yung haharapin ni Joshua. Siya yung makikipaglaban ng physical. Now, meron din tinatawag na spiritual battle. At yun naman yung kinaharap ni Moises doon sa taas ng burol, mga kapatid. Alam niyo ho, meron talagang mga heavenly principalities or diyan sa himpapawid na sugo ng Diyos at sugo ng kadiliman na naglalaban-laban, mga kapatid. So, every victory depends on what is happening on the uphill or dun sa hilltop, mga kapatid. Kasi ang sabi doon, pag bumababa yung kamay ni Moises, dahil nga, si Moises kasi nung time na to, 8 years old na eh. Matanda na siya, mga kapatid. Eh tayo nga, pag pinapataas tayo ng kamay, maya-maya nakaganon na eh. Eh si Moises pa. Pag napapababa yung kamay niya, natatalo sila Joshua, yung kanyang mga kasamahan. So, hindi mo pwedeng asahan yung physical strength kasi hindi lang physical ang usapan. Kaya nga siguro, ang inutusan ni Moises ay si Joshua ang makipaglaban ng pisikalan. Kasi si Joshua yung medyo bata-bata. Ito yung susunod na generation. Siya kasi matanda na. Ang bagay na laban sa kanya ay yung labanan sa panalangin, sa himpapawid, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya, tandaan po natin, pag tayo po ay defeated pagdating sa prayer life, ano pang i-expect natin sa Christian journey natin? Pagtamad tayo sa pakikipag-usap sa Diyos, wala tayong quality time sa Kanya, hindi tayo nagde-devotion sa Kanya. Pagdating sa mga pagsubok sa buhay, mabilis tayong aayaw. Amen? Kasi kung yung 5 minutes nga lang na prayer, di mo matagalan eh. Paano pa kapag may tukso na? Kaalong di ka tatagal, bibigay ka kaagad. So, your strength in spiritual battles depend on your prayer life. Kaya nga, sabi po ni Paul, sabi niya dito, hindi
sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga principalities, mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya ang tunay nating kalaban, mga kapatid, hindi talaga yung tao na kaharap mo, kundi yung demonic influence na gumagamit sa mga tao. Ang tunay na kalaban natin, hindi yung mga politician na kinaiinasa natin, kundi yung mga demonic influence na nagbibigay sa kanila ng greed, ng kasakiman, ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isipin mo yun, yung mawalan ka ng konsensya. Lahat yan ay, ang nag-i-influence sa kanila ay kingdom of darkness, mga kapatid. Kasi yan ang, yan ang senyales na nabubuhay sila sa flesh talaga, sa laman. Contradict sa mga taong nabubuhay sa spiritual na mayroong contentment. Amen? So, tingnan din natin yung power of intercession. Ang sabi dito sa verse 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalisita. Nangawit si Moises, kaya sila Aaron at Hur ang kumuha ng bato at pinaupo si Moises habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang lumubog ang araw. Napakahaba ng labanan, mga kapatid. Inabot pa sila ng dilim. Nakikipaglaban pa rin sila Joshua sa dami ng mga Amalekites na biglang sumugod sa kanilang mga kapatid. So, raising of hands symbolize dependence on God. Pag siya po ay napapagod, mga kapatid, natatalo sila Joshua. So, the key to victory is not physical strength, but spiritual posture. Alam niyo ba, kapag tayo po ay nananalangin, importante yung postura sa panalangin. Bakit po? Kasi kapag nananalangin ka na nakaupo at naka-Buddha seat, halimbawa, alam niyo yung Buddha seat? Yung nakatiklop na ano, komportable ka, maya-maya tulog ka na. Di ba? Kaya tinuturuan tayo na kapag nananalangin, kung hindi nakatayo, nakaluhod. Bakit? Kasi kapag nakaluhod ka, hindi ka komportable. Nakaluhod ka eh. Ang lupit mo naman kung nakaluhod ka na, tulog ka pa. Kasi iniintindi mo yung balanse mo. So, nakapokus ka ngayon sa pakikipag-uusap habang nananalangin. Kahit sa labanan eh, hindi ka mo pwedeng makipaglaban na nakaupo ka eh. Hindi kung, kunyari si Joshua nakaupo habang nakikipaglaban, hindi siya agad yung nakagpas ang ulo. Siyempre, naka-posture siya na hawak yung kanyang espada, naka-posture siya na hawak-hawak ang kalasag, naka-prepare mga kapatid, kasi battle yun eh. Amen? Kaya kapag tayo po ay napagod, when you can pray anymore for yourself, let other people pray for you. Kailangan po, meron tayong mga prayer partners talaga. Kaya nga tawag natin sa isa't isa, kapatid sa panalangin, kapareha sa panalangin, prayer partners. Amen? Kasi ibig sabihin, nagmamalasakitan tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po, importante na nagkakaisa tayo. Nagkakaisa ang coordinator, nagkakaisa ang assistant, ang treasurer, yung core group. Dapat solid ang samahan na yan. Hindi yung isa ang prayer ng isa, Lord, nawa, magtuloy-tuloy pa rin ang gawain sa Pascual, kahit ilan lang kami, magpadala ka ng mga ate. Tapos yung prayer naman ng isa, Lord, huwag mo nang patagalin, isara mo na, kasi abuna ako masyado. Amen? Sabi mo ng Matthew 18:19, tandaan nyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng Amang nasa langit.
Sapagkat saan man may 2-3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. So, saan man daw po na may nagkakaisa, merong unity, nandoon ang Panginoon. Kasama niya tayo, mga kapatid. Amen? Amen. So every time that we lift our hands, mga kapatid, nakakapag-intercede tayo ng next generation. Kaya alam niyo, dapat ipag-pray natin yung mga kabataan. Kasi sila yung mga papalit sa atin pagdating ng panahon. Yung mga anak niyo, apo niyo. Kasi alam namang anak ng ibang tao, syempre yung mga anak niyo, apo niyo na ang kailangan na pumalit. Doon nga sa lugar namin, ginanap yung youth gig sa amin. Eh doon sa prayer group namin, wala naman talagang mga kabataan umakatid doon. Anak ko lang na 2, ang liliit pa doon eh. 4 years old, saka 1.5 years old. Sabi sa akin ng youth leader, Father Mark, pwede bang ganapin yung aming youth gathering dyan sa gawain sa inyo? Sabi ko, pwede naman. Sige, magpapatawag ako magpapa-announce ako. So, nagpa-announce ako sa mga workers. Tapos nag-invite kami ng mga nagsiserve doon every Sunday. Mga hindi sila umaatin sa gawain, pero pag sa misa, mga altar boys, yung mga choir, in-invite namin. May mga umattend naman. At alam niyo, nung na-experience nila yung youth fellowship ng gawain, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, ang saya pala dito. Mga kapatid, kasi minsan hindi natin niluluhuran, hindi natin pinagpe-pray, hinahayaan lang natin. Kaya minsan, magugulat ka, ikaw nag-e-extradite ka, tapos yung apo mo nakuha ng ibang sekta. Kasi sila nananalangin sila ng youth. Tapos ikaw di mo pinagpe-pray yung sarili mo, mga apo. Amen? Yun nga rin sabi ko sa nanay ko, sabi ko, Ma, sayang yung mga pamangkin mo na, kasi nung maliliit pa, doon umaatin sa amin. Hindi masyadong naalagaan, nakuha ng ibang sekta. Kung kailan tuloy mga binatilyo at dalagitan. Tapos nung maliliit pa na doon sa amin, pinapakain namin, pagkada uwi at bibigyan ng biskuit ng sesto. Nung mga dalagit at binatilyo na marunong na kumanta, nasa ibang church na. Although okay lang yun, at least nasa church pa din. Pero syempre, nakakapanghinayang din kasi kumbaga, ikaw na yung nagtanim ng hindi sa kanila. Kaya yun po yung sinasabi ko na huwag nating sukuan sa panalangin. Amen? So, when the answer is delayed, don't stop praying. Keep on pressing, mga kapatid. Kasi, ang tugon sa panalangin natin, hindi naman talaga minsan automatic dumarating. For example, yung prayer ni Daniel. Nung nag-pray si Daniel for the wisdom, kung ano yung bigyan siya ng vision, kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Actually, yung anghel, i-deliver na yung sagot sa panalangin ni Daniel. Pero na-delay siya ng 21 days. Alam niyo kung bakit? Kasi, dinigma siya ng King of Persia. Yung King of Persia, lang yung symbolic lang yun. Pero, ang ibig sabihin nun, yung hukbok ni Satanas. Pinigilan yung anghel. Pero natalo nila nung sumakloro na si Archangel Miguel o si Archangel Michael. So, ganun po sa panalangin natin. Minsan, nag-pray ka ng ganito, gumaling ka sa karamdaman mo, 1 linggo na, naka-confine ka pa rin. Kasi may merong nagde-delay talaga, mga kapatid. Tapos ikaw naman, nagtampo ka kagad. Yung pala, yung anghel mo nakikipagdigma. Amen? Amen. Parang ako, alam niyo kung alam niyo yung mga naranasan ko mga nakaraang buwan, matitindi. Nagkasakit yung mga anak ko. May pagkakataon pa, sabay na na-confine. Tapos ngayon, kahapon,
Kakalabas lang ng anak ko ulit, galing hospital. Kasi noong una, ang ano namin, kasi yung anak ko, parang nakakita siya ng, hindi naman nakakita, ibang tao ang nakakakita na mayroong nakatira dun sa bahay na inuupahan na iba, na spiritual being. Kaya ako naman, syempre, preacher ako, nire-review ko. Sa akin, okay lang naman yung bahay, peaceful naman ako eh. Ang problema, yung anak ko yung binabanatan lagi, yung dalawa. Kaya hindi, nagsasalitan lang sila ng sakit. Kagaya ngayon, yung anak ko, chinek yung mga lab niya, clear naman yung baga. Walang problema yung dugo, walang problema yung igi. Clear lahat, pero nilalagyan. Mga kapatid. So alam ko na yun, kasi ano nga may mga labanan nga nangyayari. Tapos, kung hindi yung anak ko magkakasakit, yung nanay ko o kaya tatay ko, palitan lang lagi may nagkakasakit. Kaya sabi ng asawa ko, umalis na nga tayo sa bahay na to. May sa demonya atong bahay na to. Kaya lumipat kami ng bahay. Nagano na kami sa panibagong nilipatan namin. Okay na, tahimik na kami. Pagkalipas ng 2 buwan, bigla na nilagnat na naman yung anak. Tapos nung gabi, takot na takot siya, meron na naman siyang tinuturo. Mga kapatid. Kaya ako, yung asin, sinaboy ko dun sa sa kwarto. Tapos pumayapa, pero yung lagnat ng anak ko hindi nawawala. Ginawa ko na lang, pinahilot ko na. Kasi baka may pilay. Kasi nga, pina-hospital ko, pina-confine. Kasi nga, ang taas ng lagnat 40. Mga kapatid. Tapos, nung chinek yung lab, yung x-ray niya, clear lahat. So, ibig sabihin, may spiritual na talaga, na umaatake talaga sa pamilya. Tapos, nasunog pa yung shop namin na pinaglalagyan ng mga washing machine namin na panghanap buhay. Iba yun ang negosyo namin, paarkilahan ng washing machine. Nasunog lahat mga kapatid. 100 piraso yun, ang nailigtas lang namin ng tatay ko, 10. 90, nasunog. Talagang yung namin, yung source of income namin, bagsak talaga yung April nangyari yun, mga kapatid. Kung iisipin mo, grabe naman yung mga naranasan mo, gano'n. Tapos, meron ako isang NPG na binuksan doon sa kailan habang nagtotok ako. May nag-away, may nagsaksakan, napasigaw yung mga sister. Ako naman, tuloy-tuloy lang ako sa pagtotok. Yung pala, kaya pala sila nagtilian, nagsigawan. Kasi yung isa naglabas ng napakahabang itak, dumaan sa tagiliran ko. Pero awa ng Diyos, hindi ako tinamaan. Ano yan eh? Nagsimula lahat siya nung nagbubukas ako ng mga gawain. Tapos, kasi ang kaaway kasi, kapag hindi ka naman thread sa kanya, wala naman yung pakialam sa'yo. Pero the moment na nag-aakay ka na ng tao, the moment na kapag nagtuturo ka sa tao na i-enlighten sila, yun na, nagiging threat ka na. The moment na nakakaakay ka ng mga kabataan, yun na, threat ka na sa kanyang, kanyang kingdom. Kaya, ang prayer natin palagi, mga kapatid, ay bantayan, ipag-pray, selyuhan ang ating pamilya. Amen. Ako hindi naman ako, hindi ako shaken sa ganyan. Kasi, expected ko na yun. Ang talagang pinangakawakan ko, yung pangako ng Diyos na wala siyang lingkod na binabayaan. Amen. Kasi po, bakit? Kahit na nasunog yung kabuhayan namin, nakabangon pa rin naman kami. Panay ang buo ng tatay ko uli ng mga washing machine na tao pa. Ngayon, nasa 60, 70 na. Kahit na nagkasakit sila, buhay pa rin naman. Yung mga anak ko, andyan pa rin naman. Kaya kapag ka kasi yung tawag nito, yung natakot ka sa kanyang mga pag-atake, wala na.
talo ka na talaga. Kaya nga, sabi po ni Paul sa mga taga-Ephesian, sa mga taga-Efeso, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, tayo, binigyan kasi tayo ng weaponry, ng armor. Ito yun, Word of God. Kaya dapat binabasa natin. Kasi kapag the more kang bababad sa salita ng Diyos, the more mo siyang nakikilala, alam mo kung paano panghawakan yung kanyang mga salita. Kasi ang kaaway, alam niyo mga kapatid, nagbabasa rin ng Bible. Pero, tinitwist nila. Tinitwist, mga kapatid. Kaya kapag hindi ka maalam, madadala ka sa mga napapanood mo, sa mga napapakinggan mo sa iba. Kaya yung mga generation ngayon, hindi sila naniniwala sa mga angels, hindi sila naniniwala sa Diyos, sa demons, hindi sila naniniwala na nag-e-exist yun, pero naniniwala sila sa alien. Diba? Yung mga nagtayo ng pyramid, ng mga ziggurats, ng mga pagkalalaking mga estatwa na hindi mo maintindihan kung paano na nabuo yun, na wala namang advanced na technology para pagpatong-patungin yun. Tapos, sasabihin nila, ang may likha ay, alien. Hindi alien yun, mga kapatid. Fallen angels yun, ay binagsak ng Diyos. Na sumiping sa mga magagandang babae dito sa lupa. Mga fallen angels na nagkaroon ng mga anak sa tao na tinatawag ng mga Nephilim. Mga higante. Siyempre, higante lang naman yung makakabuhat ng mga ganong kabibigat na bato. Sa panahon nga natin ngayon yung malaking crane, hindi pa rin kayang buhatin yung ganong kalaking bato. Sa panahon natin ngayon Kaya yung mga expert, hindi talaga nila lubusang ma-imagine kung paano yun napagpapong-papong. Alam naman natin kasi na meron ng mga naunang civilization sa amin. Gusto kasi nila huwag maniwala. Kasi kapag, halimbawa sa Saudi, sa Middle East, ang daming mga artifacts dyan. Pati sa Sea of Aqaba, nandun yung mga ebidensya na may mga spoke ng karwahe na ginto, yung nadive ni Romia. Kasi, nakita niya doon, may mga ng kabayo, yung tawag nun, yung kalesa. Siyempre, ano gagawin ng kalesa? Yun yung lugar na pinagtawiran ng mga Egyptian nung hinabol nila si Moises. Alam niyo yung ginawa ng Middle East? Sinarado yun. Para walang makapag-dive, walang makakuha ng mga ebidensya. Tapos yung bundok sa Middle East na nasunog yung tuktok na itim. Tapos yung hinampas na bato ni Moises na bumukal yung tubig. Sinarado nila yun. Tapos yung lugar na pinaniniwalaang yun yung pinatayo ni Nimrod. Pag nagpapalipad ng drone, yung mga nag-i-investigate, hinihigop yung drone nila. Walang kasi nga po, ayaw nilang may makaalam. Kasi kapag nalaman nila na nag-e-exist talaga yun, ibig sabihin, tunay talaga yung mga sinabi sa Bible. Ayaw nilang ipaalam sa mga tao. Kaya alam niyo po, kailangan natin itong paniwalaan. Amen? So, Joshua's victory was the result of Moses' intercession. Kasi kung hindi itinaas nila Aaron at Hur yung kamay ni Moises, panigurado, talo sila Joshua doon sa baba. At the end of the day, sabi po dito sa verse 15, nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. So, Moses built an altar and called it Jehovah Nissi. Ibig sabihin, the Lord is my banner. Bakit po? Bakit kailangan ng watawat? Kasi, nung oras na yun, ang Diyos ang nagpanalo sa kanila. Hindi sila pinabayaan. Di ba sa boxing, pag nanalo, halimbawa, si Manny Pacquiao, kaninong watawat ba yung tinawag yun? Di ba sa Pilipinas?
Sino napaparangalan? Eh di yung bansa natin. Kaya nga nakilala tayo sa buong mundo eh. Dahil sa galing niya sa pakikipaglaban, pakikipagsumbukan. Amen? Sa mga football, ganun din. Sa mga UFC. Kung sino yung nananalo, yung bandera niya, yung watawat ng kanyang bansa, ang yinaya po sa kanyang katawan. Tayo po, pag nagtatagumpay tayo sa ating mga spiritual battle, ang nabibigyan ng karangalan ay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Amen. Pero kapag tayo po ay talunan, pinagtatawanan tayo ng mga kaaway sa paligid. Diba? Yung konting pagsubok, give up, konting misunderstanding, hindi na umatin, ang natutuwa niyan ay ang kaaway. So every victory belongs to the Lord. Alalahanin natin na kung physical strength ang ating aasahan, hindi tayo magtatagumpay ng mga kapatid. So ano po ang lesson na mapupulot natin? That the enemy attacks those who are advancing towards God's promise. So bakit sila inatake ng mga Amalekita? Kasi papunta sila sa promised land. Inaatake tayo ng kaaway kasi ayaw nilang mag-progress tayo. Ayaw nilang mag-akay tayo ng tao. Ayaw niyang dumami yung mga umaattend. Ayaw niyang lumalim ka sa pananampalataya. Gusto niya kung paano ka nagsimula noong 2007 o 2005, ganun ka pa rin ngayon. Ayaw niya na nag-a-advance tayo sa kingdom of God. Kaya tingnan niyo po, yung mga taong nagkaroon ng mga struggle, ngayon, wala na. Kung minsan, sino pa yung nag-akay sa'yo, yung pa yung nawala. Ikaw na inakay, ikaw yung nakira. Di ba? Kasi nga, may mga battle tayong kinakaharap, mga kapatid. So another thing is the importance of unity among the believers. Kailangan talaga may pagkakaisa. Kagaya no, nakita nila, nangihina si Moises. Ang ginawa ni Aaron at ni Mo, tinaas yung kamay niya. Kasi pag nakababa, natatalo sila. Hindi tinaas nila ang kamay. Kaya, sa kalalaban, mga kapatid, ang nare-reveal dyan, yung kung sino yung mga taong totoo sa iyo. Amen? Amen. Nakikita mo na pinanghihinaan eh. Sabihin mo pa, bira ka naman, tagal-tagal mo na sa gawain, ganyan ka pa. Kita mo na, siyempre lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. Ako nga, yung naranasan ko yun, na mga pagsubok sa buhay namin. Sabi ko yung nangyari ko sa akin mga 2010, 2015, wala na, give up na ako. Pero maigi na lang dahil nga sa ko rin, sa tagal ko na rin nangaral, kahit paano, yung panahon talagang hinubog din ako. Kumbaga, alam ko na rin na ganun talaga may digmaan talaga May mga palasok ng kaaway na nakatutok talaga sa iyo. Kaya kailangan mas lalo mong panghawakan yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Amen. Then when temptation attacks, go into prayer. Yun lang ang tanging gagawin natin. Manalangin. Magtiwala sa Kanya. Alam niyo, nung time na nakita ko yung anak ko kasi 5 years old pa lang yun. Para siyang yung nakita ko sa mukha niya yung kapatid ko nung high school, nung sinapian. Yung kahit kausapin ko yung kapatid ko, sa iba siya nakatitig. Yung kahit ipaling ko yung mukha niya sa akin, pilit niyang inililing, may nakikita talaga siya. Nakita ko sa anak ko yun. Aminin ko, natakot din ako, kinabahan din ako. Pero, kasi syempre, bilang tatay at preacher ka, kailangan mong panghawakan yung pananampalataya. Talagang ni-review ko yung asawa ko umiiyak na kasi nagulat din siya na yung mata kasi ng anak ko parang tumirik Kaya yun, yung anak ko pa naman na yun, kahit maliit pa naman, umaawit na yun sa gawain. Maraming mga tao yung natutuwa kasi nakikita nila kumakanta sa gawain, alam yung mga give thanks, alam yung purihin. Kaya yun, isa rin siya sa
na naging target. Pero alam niyo, hindi ka dapat matakot. Kasi bakit? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay higit na makapangyarihan kanina. Amen. Amen? Amen. So, when you are discouraged, lift your hands and pray to the Lord. Kung tayo ay pinanghihinaan, mas lalo nating itaas ang ating mga kamay. Kahit sa tingin ko parang nag-a-advance na yung kingdom of darkness. Bakit ganun? Sa kabila ng paglilingkod ko, parang ang daming mga nangyayari sa buhay ko. Mas lalo mo pang i-lift up. Mas lalo mo pang itaas ang kamay mo. Amen. Kasi ang kaaway ko, ang style niya, parang pagmumukain niya parang kawawa ka, parang talunan ka. Pero hindi. Ano niya lang yun? Deception niya lang yun. Kasi walang ibang pangalan ibinigay sa ilalim ng langit at ng lupa, kundi ang pangalan lang ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung nasa panig tayo ng Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. So, the battle is not ours, mga kapatid. Ang lumalaban ay ang Diyos para sa atin. Sabi nga po ng 2 Chronicles 20 verse 15, huwag kayong matakot o masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Wala kang dapat ikatakot. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kasi ang help ng Lord, ang tulong niya, ang rescue niya, laging nandyan. Nasa pananampalataya mo kung hanggang saan ka naniniwala sa magagawa. Kaya kahapon, sabi ko sa anak ko, huwag na tayong babalik dito sa ospital na to kasi nakakailang ospital na tayo simula February. Nakailang balik na kami ng ospital, laging ganun. Tapos pag titignan naman yung resulta, normal naman lahat. Kaya alam mo na yun, hindi physical yung labanan. Meron talagang mga spiritual na digmaan na nangyayari sa hitapan. Amen? Amen. So the battle belongs to the Lord. Ang laban ay Kanya. At ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kailanman hindi natalo o hindi naging talunan. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin, may mga digmaan man na nangyayari, may mga pagsubok, problemang dumarating sa ating buhay. Lahat yun ay mapagtatagumpayan natin. Amen? Dahil ang Diyos kailanman wala siyang likod na Kanyang pinabayaan. Tayo po'y magtayo sa Kanyang presensya. Ikaw ang kalakasan ko, Ikaw, Panginoon, ang sandigan ko. Aawitan ka namin, Panginoon, sa kabila po ng mga pagsubok, problema na aming po mga nararanasan. Dahil sa iyo lamang kami humuhugot ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Kalakasan ko,
salita mo na minsan pa ay nagpaalala sa amin. Na kahit kami po ay napapagod, kami ay nakakaranas sa Panginoon ng mga pagsubok sa buhay, kailanman hindi namin dapat isuko ang laban. Kung kami man ay nangangalay na Panginoon, bigyan mo kami ng mga tao na magpapalakas ng loob sa amin at mananalangin para sa amin. Hayaan niyo na paranasan namin ang protection mo sa bawat isa, lalo na po sa aming mga pamilya, Panginoon. Alam namin na kung kami po ay nag-desisyon na maglingkod sa iyo, Panginoon, ang kaaway ay galit sa amin. Pero ang pinanghahawakan namin, O Lord, kami ay tinapanuran ng libo-libong anghel mo upang walang anumang makalusot na palasok ng kaaway sa aming mga buhay. Proteksyonan niyo kami mula ulo hanggang talampakan. Proteksyonan niyo rin po ang aming sambahayan, ang aming mga anak, ang aming pamilya, ang aming asawa, Panginoon, ang mga magulang namin. Ay proteksyonan niyo ng iyong malabay na pakpak. Busa kami ng iyong banal na dugo nang sa gayon, hindi kami makakampi ng kaaway, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang gawain mo sa lugar na ito. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon. Lalo na ang mga taong nagsusumikap na ito ay ipagpatuloy. Lahat ng kanila pong mga pagsusumikap, ibalik niyo po sa kanila ng higit pa ang pagpapala, higit pa sa kanilang mga inaasahan, Panginoon. I-bless din, Lord, ang lugar na ito, Panginoon. At maraming tao pang hipuin na magkaroon ng kauhawan at pagnanais na ikaw ay mapaglingkuran sa lugar na ito. Kung paano niyo pong pinasimulan ang gawain sa lugar na ito, kung gaano ito karami noon, kasigla, ay inaangkin namin, Panginoon, na dating muli ang panahon na maraming tao ang manunumbalik at magpupuri sa iyong pangalan. Bless Lord, ang mga kapatid ko na dumalo sa gabi ito, ano po ang kanilang mga hangarin, bikingin, kahilingan sa gabi ito, Lord. Hayaan niyo po na umuwi ang bawat isa sa amin na answered prayer sa pangalan ni Jesus. Kaya din mga kapatid namin may mga inilang karamdaman sa gabi ito. Hayaan niyo po ng iyong mapagpalang kamay ay abuti ng bawat isa sa amin at dumalo yung kalakasan at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Bless niyo po ang buhay ni Brother James, ang kanyang pamilya. Bless niyo rin po ang buhay ni Sister Bonnie at pati na ang kanyang mga kasamahang lingkod sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pag-uwi, kami po ay inyong sasamahan, iingatan at makarating ng maluwalhati sa aming mga tahanan. Ito po ang aming samot na lang. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayo lahat, Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks.